Kaya napag-alaman ko na to. Kaya lalabas na sana ako last year. Pero inantay ko itong buwan na ito dahil ito ang 48th year. 40 means a lot in the Bible. Saan yung mga 40? Hindi tayo pwede pababayaan ang ating Panginoon. I believe in God. I believe in miracles. And I believe in destiny. Siguradong babagsak si Bongbong. 5,500 flood control project ni Bongbong Marcos. Pinagyabang niya na natapos na, wala pala. From Ilocos Norte up to all over the country, walang flood control. Puro, pinabayaan niya ang grabe corruption eh. Dinamay lahat, halos lahat. Ako, allocables, hindi lang sa congressman. Nabigyan din si special assistant ni President, si Lagdabeo. May allocables din. Saka si Executive Secretary, 8 billion ang allocables nila. So, binigyan niya lahat para hindi siya mabintangan, para walang umangal. He tolerated grabbing corruption para makapagnakaw lang na walang makapag-sita sa kanya. Yun ang tunay na nangyayari, mga kababayan. So, magising po tayo at hindi na po tama itong ginagawa nila. Now, nasa Guinness Book of Record na ang tatay nila. Greatest robbery of government. At akala ko no, nagpatulong sa akin na tumakbong presidente, vice president lang gusto. Sinabi ko, presidente muna, pero pag nag-file si Sara, baba ka dahil protected ka lang kung vice lang gusto mo. Yes, Manong. Mabait naman nung araw si Bongbong. Hindi ko kalahin na ganito kasalbahe. So, tuloy natin yung ano. Yun. 40 years. 40 years. A tale of two Marcoses from father to son. A legacy of corruption. This is truly the biggest corruption scandal in the Philippine history. Noong last year, kung napansin nyo sa record, nung sinabi niya na maya naman kayo, right away, pinuna ko na. Dahil mula nung pinahiya ako sa Japan, nagtaka ako, pinag-aralan ko na, I scrutinized it, I studied it, I analyzed it. Kaya pala, ininsulto na ako sa Japan dahil may gagawin silang masama. So, pinag-aralan ko rin siya mula nung binastos ako sa Japan. Kaya, napag-alaman ko na to. Kaya, lalabas na sana ako last year. Pero inantay ko itong buwan na ito dahil ito ang 48th year. 40 means a lot in the Bible. Saan yung mga 40? Ito muna. Marcos Romualdez noon, Marcos Romualdez ngayon, tama na, sobra na. 40 years apart. Ika-48 ngayon. So, inantay ko itong buwan na ito para maging 40 because 40 ay malaking bagay sa Bible. Ang ibig sabihin ng 40 is the completion and start of a new beginning. Marami pong 40. Labas yung mga lahat ng 40. It rained for 40 days and 40 nights. Noah. Moses fasted for 40 days before he received the Ten Commandments. Jesus fasted for 40 days. 40 years Israelites wandered in search of the promised land. 40 years Moses reigned over the Israelites. 40 years King David reigned. 40 years King Solomon reigned. So very significant ang number 40. Kaya sigurado ako, eto, divine providence. Noong napatalsik si Marcos Sr. noon, 1986, he was 68 years old. Now, Bongbong Marcos is 68 years old. So, I'm sure na matatanggal si Bongbong Marcos now, ngayon, the soonest possible time. Sigurado yan, matatanggal si Bongbong Marcos. Dahil nasa ating ang katotohanan, hindi tayo pwede pababayaan ang ating Panginoon. I believe in God, I believe in miracles, and I believe in destiny. Siguradong babagsak si Bongbong.
Exactly 40 years apart, Marcos Sr. was ousted from power. The country again reaches its 40th year. That may be seen as a symbol of, and will lead to removal of Bongbong Marcos at any moment now. So, tapos na ba tayo? History is repeating itself. Divine Providence number 40, the Bible means the completion and the start of the new beginning. Si Diskaya, itong dalawa ito dapat testigo dahil sila nakakalam. Kinulong na si Diskaya dahil siya nagsasabi doon na unang September, tinanong ang ICI, sino ang mga binigyan yung pera? Sabi ni Diskaya, Calatrava. Who is Calatrava? Siya ang head ng Office of the President for the Visayas. Ang asawa niya, kapatid ng asawa ni Martin Romualdez. Siya ang tumatanggap, siya nagbibigay ng project, siya tumatanggap ng mga 25%. Calatrava. Kaya, ang mismo nagpatanggal, si Chairman Reyes ng ICI. Tanggalin yan, hindi pwede ilagay yan. Doon tayo susunod. So, mga sumunod, sinabi ng mga binigyan, tapos, nakalagay pa ron, binigyan namin ng 20 million sa binagawa ni Speaker Martin Romualdez na radio station niya. Dahil maraming binibili ngayon ni Martin Romualdez sa radio station. So, ni-renovate nila yung radio station, they spent 20 million. Binigyan namin 20 million, sabi ni Diskaya. Wag mo ilagay yan, tanggalin yan. Reyes mismo nagsasabi, Chairman, ICI, kanukuha niya ICI. Nawala na lahat ng member, si Reyes na lang naiwan na sinungaling. So si Saldico, 121 days bago nakasuhan, pinilit nilang kinasuhan after 121 days. Nung nakahalata si Saldico, na nilalaglag na dahil nanutalan na babalik na, huwag muna, kami bahala sa'yo. Masyadong mainit pa. So diyan ka muna. Nung nakahalata na nilalaglag na siya, nagsalita na. Nung nagsalita, 7 days. May kaso, may warrant of arrest. Yan bang ustisya? Wala kanukuha ng ustisya dito sa ating bansa. So, etong dalawa ito, importante, testigo ito dahil sila nakakaalam. Ngayon, hinahanap na yan. Pag pinatay niya, wala ng testigo. Si Diskaya, dapat ilabas para magsalita. Saan tayo magsusumbong? Wala. So, kung wala, sa taong bayan tayo magsusumbong ngayon. So, after this, we will schedule a one-time, big-time rally. And nakikiusap ako sa lahat ng religious organization, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalian, pag-grabe corruption. So lahat, inanyayahan ko kayo, pero magtatanong ako kung kailan yun, but it should be ASAP. And we will march to Malacanang. Now, I'll read to you a open letter to General Brother, the head of the Armed Forces of the Philippines. Ito, nasabi ko na kanina, si Orly Gutesa, tinago na ni Martin Romualdez. Babalik na rin para gamitin nila. So dapat yung mga Navy, ano ba siya, Navy or Marine? Kayo mga Marine, hanapin nyo yung kasama nyo.